Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tanda Tangina gago, no? Gago, di ba? Ginagawa talaga tayo, taka ng mga putang ina nito. Naakala nila na naniniwala tayo sa sinasabi nila. Ito naman mga buwaka ng inang mga media na to, hindi nila debatihin tong tatanga-tanga na ito. So kami ang may mali. So parang ganun lagi ang sinasabi ng Malacanang mali kayo. Hindi nyo naiintindihan. Mahina ang comprehension ninyo. Kami magaling, kayo mali. Okay nang ina, di ba? Tapos ang nakakatawa, ito si Ivan Mayrina at lahat ng mga media na nandiyan dyan, pumayag sila na ginawa silang tanga ni Claire Castro. Kasi kung ako gigisahin ko talaga to, putang ina ma'am, hindi kami nangako kayo eh. Magandang umaga, Banateros. Kamusta naman ang inyong buhay? Happy New Year everyone. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube at tayo ay nagbabalik. Nagbabalik ng malupit na malupit, humahagupit sa ating studio. At panibagong taon, panibagong panahon para tayo ay makapangupal sa lahat ng mga hayop sa lipunan, mga animal, buwisit, pabigat, mga walang silbi sa bayan, mga switik, salot, mga putok sa buho, mga hindot, mga palamunin ng taong bayan, mga sintu-sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik. Oo, mga pusher, kawatan, kurakot, mga magnanakaw, sindikato, mga miyembro ng kuratong baliling. Sa gobyerno, mga impakto, mga taga-impyerno, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas. Kamusta naman po kayo ang inyong New Year? Kwento ko lang. Mabilis na kwento lang kasi hindi ba kahapon? Tama, kahapon. Hinuli si General Pokis, 'di ba? Diyan sa airport, galing siya ng Thailand. Tapos hinuli siya. Kahapon umuwi din tayo, galing tayo ng Japan. Pagdating ko ng airport, ang daming pulis. Ang daming pulis. Alam ko naman na nahuli na si General Pokis. Tama ba? Alam ko ba na? Tama. Alam ko na nahuli si General Pokis kasi nasa eroplano ko, may wifi yung eroplano. So nakikita ko yung mga nagaganap sa Pilipinas. So alam ko naman na hinuli si General Pokis. So nahuli na siya, napusasan na siya. Sabi ko, delikado. So pagbaba ako ng eroplano, habang naglalakad ako, putya yan, ang daming pulis. Nahuli na siya Bakit madami pang pulis? Ibig sabihin may uhulihin pa sila. Ang daming pulis, ang daming immigration na officer, mga taga-NBI pa, nagkalat sila. Yung daanan na gano'n, kasi Terminal 1 Yung Terminal 1 kasi maluwag yung yung hallway. Pagka galing ka sa sa eroplano, nakatingin sa akin lahat ng tao. Sabi ko, putang ina, hulihin yata ako Nagbunga yata yung mga panguhudas, pangungupal natin sa social media. Diyos ko po. Sabi ko, putya, magkakahulihan na to. Tapos ang tagal-tagal ko pa sa immigration, tinitingnan pa nila. Tapos sabi ko, ba yung ikaw ba si Boss Dada? Ako po. Ikaw pala. Sige, labas ka na. Ginabahan ako. Sabi ko, putya, kala ko, uhulihin na ako Pero ang ganda. Ang ganda nung mensahe ni General Pokis. Kasi meron daw nagsabi sa kanya na, General ka, bakit ka pumayag na nagpaposas? Sabi niya, actually, hindi ako nahihiya na ipinosas nila ako bilang general. Ang kinahihiya ko, yung ipinosas nila, hindi naman ako yung pinosasan nila, kundi yung demokrasya. Demokrasya daw yung pinosasan nila, hindi siya. Sabi nila, kahit naman makulong ako, okay lang sa akin. Hindi ako okay yung ikulong nila ako at ikulong nila yung demokrasya sa Pilipinas. Yung pusasan nila ako, okay lang. Pero yung pusasan nila yung demokrasya, pusasan nila yung malayang pagpapahayag sa Pilipinas, yun ang hindi tama. Kasi nauulit Nauulit mga bossing. Nung panahon ni Marcos Sr., nung tatay ni Bongbong na magnanakaw din, ganito na nangyari nangyari na itong ganitong pagkitil sa malayang pagpapahayag Nangyari na yung mga pagpapatahimik sa mga nagsasalita at mga nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya. Sabi ko nga, si Bongbong Marcos, kung maganda naman ang ginagawa mo, bakit merong mga dating general na mga galit na galit? Hindi ba? Nung panahon naman ni Pinoy, wala namang ganyan. Di ba nung panahon nga ni Gloria, wala rin namang ganyan. Nagkaroon lang naman ng kudita dahil si Trillanes abnormal yan Malakas ang tama ng kupal na yan tsaka gusto talagang makaposisyon yan. Kaya kung ano-anong exhibition ang ginagawa para lang makakuha ng simpatsya. Kita mo, yung dyan sa Magdalo na yan, yung nangkubgob dyan sa Manila Pen.
Oh, diyan sa may Shangri-La sa Makati. Hindi naman daw siya talaga kasali talaga diyan eh. O nagtataka nga sila yung mga leader nung Magdalo. Takang-taka daw sila dahil hindi naman daw nila spokesperson yan si Trillanes eh. Gulat na lang daw sila habang nagmi-meeting sila sa loob, may nagpapa-interview sa labas. May nagsasalita sa labas, puta pagtingin nila si Trillanes. Hindi naman siya inatasan para magsalita pero salita siya ng salita o kita mo naging siya ang muka noong Magdalo. O kita mo, hindi ba? Yung mga kasama niya, sila Faeldon, sila sino pa ba yung isa, yung kapitan? Mga palaban talaga yun, ilalaban talaga sila. Putay na unang sumuko si Tililing eh. Naihi pa nga sa salawalang hudas na yan eh. O kaya wala na, nadiskaril na. Nawala na yung moral ng mga kasamahan nila na poprotesta dyan dahil nga meron silang pinaglalaban eh. Yung mga sundalo during that time. Pero hindi katulad ngayon na yung mga retired general, yung mga hindi lang to basta mga retired general, matataas na mga posisyon. Si Pokis dating naging chief of staff yan eh. Nagpapahayag sila ngayon ng pagkadismaya nila. Kung maganda naman ang ginagawa ni Bongbong, bakit naman magpapahayag ng pagkadismaya ang mga tao? O sige, hindi na lang tayo, sila. Yung mga retired general, o bakit sila nadidismaya? Nung panahon naman ni Pangulong Duterte, wala namang ganyan. Nung panahon naman ni Pangulong Duterte, yung mga retired generals na mga active sa pagsasalita, hindi naman nagagalit kay Pangulong Duterte. Nung panahon ni Pinoy, wala rin namang mga ganyan. Oo, ang mga nagrarally-rally lang din naman nung panahon ni Pinoy, yung mga makakaliwa na ngayon kakampi rin nila eh. Pero sa totoo lang, yung mga Pilipino dismayado. Yes, medyo banas pero walang mga people power na nagaganap noong araw. Oo, nung panahon ni Pangulong Duterte, tinry niya na pag-isahin lahat. Kasi alam niyo ang mga Duterte, medyo kaliwa yung mga yan. Oo, ano ba tawag doon? Yung slightly left, hindi sila extreme left ha. Kasi extreme left, slightly left, tapos middle, slightly right, tapos extreme right. Ganun yun eh. Ang mga Duterte medyo kaliwa yan. Kasi nga, yung kanyang nanay na si Nanay Suling, talagang kasama yun sa kilusan. So talagang yung si Pangulong Duterte, may simpatya yan sa mga makakaliwa. At natatandaan ninyo, di ba, nagkaroon pa nga ng conflict yung si Pangulong Duterte at saka si Pastor Apollo Quiboloy. Nagkaroon sila ng after nung election nung nagtalaga na si Pangulong Duterte ng mga gabinete niya. At nagtalaga si Pangulong Duterte ng kung di 4-5 na mga miyembro ng kaliwa. Talagang sumama ang loob ni Pastor Apollo Quiboloy doon. Bakit? Kasi si Pastor Quiboloy, marami siyang nung nagsisimula pa lang, yan Davao na yan, sobrang gulo niyan. Diyan nagsimula yung kanyang simbahan eh. Habang nagsisimula yung kanyang simbahan, madaming mga kasamahan niya, mga miyembro niya, ang pinatay ng mga makakaliwa. Kaya matindi ang galit niyan sa mga rebelde, sa mga NPA. Dahil yung kanyang kinalakihan na Barangay Tamayong, dating kuta yan ng mga makakaliwa. Kaya talagang nilinis kasama si Pastor Apollo Quiboloy at saka magkasama yan sila ni Pangulong Duterte na naglinis ng Davao eh. At isa sa napakalaking problema ng Davao noon is yung insurhensya eh. At dalawa sila, naayos nila yan eh. Nalinis nila yan, nagtulungan sila para malinis yan. For the longest time, ang Kingdom of Jesus Christ gustong pabagsakin ng mga makakaliwa yan. Matagal nang gusto ng mga makakaliwa na kubkubin lahat ng mga lupain ng OJC dyan sa may Tamayong. Ayaw kasi nila ng mga makakaliwa na kaya nga 'di ba yung mga farm to market road, ayaw nila yan. Ayaw nila kasi ayaw nila magkaroon ng mga sibilisasyon sa bundok. Dahil yung mga NPA na yan, nakakapag-recruit lang yan sa bundok dahil ang edukasyon at matindi ang kahirapan doon. Magpopropaganda sila doon na ganito ang buhay nyo rito pero tingnan nyo sa Kapatagan. Sa Kapatagan ang ganda ng buhay, bakit dito hindi? Kasi hindi kayo mahal ng gobyerno. Lalabanan natin yung maling gobyerno. Ganun ang ginagawa nilang pang-recruit. Kaya ngayon, nung dinidevelop ni Pastor Quiboloy yung lugar na yan sa Tamayong, ayaw nila noon kasi ayaw nilang magkaroon ng kalsada dyan. Ayaw nilang magkaroon ng sibilisasyon dyan. Dahil pag nagkaroon ng sibilisasyon dyan, naabot ng teknolohiya yan, naabot ng gobyerno, yung mga masusukal na mga lugar na yan, hindi na nila mabobola. Kaya nga napansin ninyo, di ba nga yung si Franz Castro at si Satur Ocampo, doon sila sa mga lumad. Doon sila kumukuha yung mga bata, yung mga eskwelahan doon, tinuturuan nila. Yung mga lupang hinirang nila doon, kakaiba. Di ba nakita nyo nga na titinakas pa nila yung mga anak ng mga nasa masusukal na mga lugar. Kaya nga inireklamo sila eh. Kaya ngayon meron silang guilty na kaso sa kaso ng child abuse. So, nagkaroon ng conflict yan si Pangulong Duterte at saka si Pastor Quiboloy kasi hindi niya nagustuhan na yung kalaban natin ng mga komunista na pumapatay
sa mga sundalo natin, sa mga ordinaryong mamamayan, nanununog ng mga properties pag di ka nagbigay ng pera, susunugin, negosyo mo, lulugihin, pepestehin ka. Tapos binigyan ng so nagkaroon sila ng problema dun. O naging maayos lang sila nung na-realize ni Pangulong Duterte na puta, there's no way, there's no really, parang wala talagang pag-asa. There is no chance na magkaroon ng kapayapaan sa bayan natin hanggat nandito itong mga buwaka ng inang mga NPA na ito. Kaya ayun, pinagtatanggal niya rin lahat dahil mantak mo nilagay mo sa gobyerno, putya. Naglagay pa nga sa may sa may agriculture sector si Pangulong Duterte dahil yun ang pinagmamalaki ng mga makakaliwa. Nagulat sila yung mga NFA na bigas nasa bundok. Tapos sabi nga ni Pangulong Duterte, willing naman ako na makipagkasundo sa kanila. Kaya lang, habang tinatry ko na pag-isahin ang pamahalaan at ang mga makakaliwa, putay na pinapatay nila yung mga sundalo ko. Iba na ang usapan kapag ako na ang leader ng bayan at responsibilidad ko na ang bawat Pilipino. Ganyan kasi ang talagang presidente You treat everyone as part ng responsibilidad mo dahil ikaw nga ang leader, ikaw ang ama ng bayan So ama din siya ng mga NPA na yan, pero mas matimbang sa kanya yung mga nagsisilbi sa bayan na mga sundalo. Yung buhay ng mga ito na pumuprotekta sa mga ordinaryong Pilipino, pinapatay ng mga komunista. Kaya sabi niya, enough is enough. Papalagan ko na kayo, away-away na tayo, ubusan tayo ng lahi. Doon, maging okay sila ulit ni Pastor. Nag-usap na sila ulit at nagtulungan na ulit sila para ayusin ang bayang Pilipinas. Makita mo yun si Pangulong Duterte na tinry na yung makakaliwa bigyan ng pagkakataon na yung kanilang sinisigaw ay gawan nila ng paraan, nilagay sila sa pamahalaan pero walang nangyari. Because ang ultimate goal nitong mga makakaliwa na ito talagang kubkubin yung gobyerno. Sila mismo yung maging gobyerno at maging komunista tayo lahat. Hindi tayo papayag dun. So walang mga sundalo, retired general na mga nagrereklamo nung panahon ni Pangulong Duterte, tumaas pa nga yung respeto, tumaas pa yung moral ng mga uniformado natin noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, tingnan ninyo. Yung mga militar natin, gigil na gigil. Yung mga retired. Yung mga hindi kasi retired pa, yung mga sundalo na mga nasa serbisyo pa, marami tayong nakakausap na ayaw na rin talaga nila. Kaya lang kasi, nasa serbisyo sila. Parang habang ikaw ay nasa serbisyo, hostage ka nila. Na tila mo silang may-ari ng bayang Pilipinas kapag ikaw, sundalo ka, tapos hindi ka sumunod sa inuutos ko sa iyo, sibak ka. Tatanggalin ka, kakasuhan ka, so kawawa naman yung pamilya mo. Syempre, importante rin sa inyo kasi bukod sa passion, yung pagiging sundalo, kabuhayan din yan. May mga asawa, anak na binubuhay at inapaaral yung mga yan. Ngayon, kapag inano mo sa kanila, tinakot mo sila sa pamamagitan ng tatanggalan ko kayo ng pensyon. Tatanggalin ko kayo, iko-court martial ko kayo, ikukulong kayo, ganito ganyan. Syempre, kahit sino, kung yun lang din yung kanilang kabuhayan, yung prinsipyo nila minsan makaklaud nung kanilang pangangailangan. So hindi rin natin sila masisi. Kaya itong mga retired general, sila na yung nagsasalita in behalf of this active uniformed personnel. Dahil alam nila, naririnig nila yung kanilang saloobin, hinaing, ang nagvo-voice out yung mga retired. Siyempre, pag retired ka na, hindi ka na konektado sa gobyerno pwede ka nang magsalita against sa gobyerno kasi kung ikaw'y sundalo police, bawal kang magsalita against sa gobyerno. Bawal na bawal yun. So dahil itong mga general na ito, mga retired general, sundalo, police, narinig nila yung hinaing ng kanilang mga kasamahan na aktibo pa, sila naglalabas. Ngayon, ang problema, mas nauna pang nakulong yung naglabas ng kanyang saloobin kesa doon sa mga gumagawa ng kahayupan sa Pilipinas. Putang ina nyo. Nauna pang nakulong yung nagsusumbong ng katiwalian kesa doon sa gumagawa ng katiwalian. Tingnan nyo, mga nakabarong pa din sila. Nagpapalakpakan pa rin sila dyan sa kamera. Nakapal ng mukha nyo. Si General Pokis, hindi siya nagnakaw sa pera ng taong bayan. Nung siya ay pinasisweldo ng mga Pilipino, nung siya ay aktibo pa sa sundalo, ginampanan niya ng mabuti yung kanyang tungkulin. Nung panahon niya, maganda ang naging pamamalakad sa Armed Forces of the Philippines. Utang natin yun sa kanya. Tapos nung wala na siya sa serbisyo, bababuyin yung ganyan. Tapos papayag yung mga kasamahan na mga militar at saka yung mga aktibo pang mga PMAer na yung kapwa nila, PMAer na higher class nila, binababoy-baboy lang ng ganyan ng mga hindi man dumaan sa training. Ang nakakatawa nito, bukod sa hindi sila nagnakaw sa flood control project, hindi sila nagnakaw ng mga pondo ng gobyerno, ito ang pinaka nakakatawa. Meron siyang kasong inciting to sedition at rebellion. Samantalang itong mga NPA na ito, nagre-recruit sa mga eskwelahan, nagsusulat sa mga dingding na lumaban sa pamahalaan, nagrarally at sumisigaw pabagsakin ng gobyerno, wala silang mga kaso na ganito.
Kaya magtataka ka. Browner, kakampi mo na ba, kasapakat mo na ba yung mga komunista? Nagtatanong na. Nagtatanong lang kami kasi it makes sense eh. It makes sense. Na si General Pokis may kaso ng rebellion. Si General Pokis may kaso ng inciting to sedition. Pero itong Makabayan Black, guilty sa pangingidnap na pang-aabuso ng mga kabataan, nagre-recruit. Ang tagal ng usapan. Si Raul Manuel, tinuturo ng mga dating kasamahan nila na taga-Kilusan na sila ang nagre-recruit ng mga estudyante para lumaban sa pamahalaan. Bakit walang mga kaso ng rebellion yan? Utang ina nyo talaga. Kakapal ng mga mukha nyo. Mga hayop kayo. Dapat sa inyo talaga sinusunog kayo sa impyerno. Kaya nga sabi ni General Pokis, hindi ako ang ipinosas nila. Ang ipinosas nila ay yung demokrasya. Talagang nauulit yung nangyari noon. Kung ano talaga ang puno, siya rin ang bunga. Kung ano ang ginawa ng tatay, yun din ang ginagawa ng anak. Ang masaklap nito, hindi niya planong gawin yun. Kusa na lang niyang nagagawa yun. Parang nasa dugo na talaga nila, nasa lahi na talaga nila yung pang-aabuso sa mga Pilipino. Mga hayop talaga eh. At dahil dyan, simulan na natin dito sa ating mga nakalap na yung ating mga nakalap na kwentuhan. Hindi lang window capture, hindi yan. Yung mga nakalap natin, asan na yun? Display. Ayan. Yung mga nakalap natin na balita, kasi matagal tayong hindi matagal tayong hindi mga labas-labas ng mga video. So ngayon, anuhin natin. Balikan natin yung ating dating gawin dahil tayo nasa studio na. Muna natin, balikan natin itong sinasabi ni Claire Castro. Pinagtanggol niya yung Malacanang dahil magpapasko, mga bossing. Sinabi ni BBM na hindi magiging merry ang Pasko nila. Di ba? Ang yabang-yabang ng hayop na yan. Na siya daw ang nagsimula, siya daw ang nagbulgar. Tanga, anong ikaw nagbulgar? Kayong nagnakaw. Nagsimula yan dahil sa iyong kayabangan noong 2024. Pinagyabang mo, flood control project. 2024 ba? 2025? 2025. Flood control projects daw. 5,500 flood control projects. Biglang bumagyo ng malakas. Pucha, nasan na yung flood control project? So ayun, sunod-sunod na yung bagyo, sunod-sunod yung pagbabaha, biglang na-pressure na sila. Tao na mismo ang naghanap. Nasaan na yung sinasabi mong flood control? Ba't binabaha tayo? Konting ambon, baha. So ayan, nung hindi na nila maiwasan, ang dami ng mga netizen nagbibideo noong mga palpak na mga proyekto sa kanila. Ang dami ng mga nabuksan ng isip na magsaliksik na ng mga sarili nila. Kanya-kanya ng video, kanya-kanyang post sa social media, lahat ng mga reklamo, hindi na nila mapigilan yung dami ng reklamo. At alam nila na sila ang may kagagawa nun. Kaya ginawa kagad ni Bongbong para mailihis, siya yung naging bida. Tangina niyan. Ikaw yung magnanakaw? Ikaw pumirma ng budget? Ikaw yung nakipagkakutsabahan kay Zaldico at saka kay Romualdez tapos ikaw ang bida? Ganyan ang style ng gobyerno na gagawa sila ng mga bagay-bagay para sabihin, ipaintindi sa tao na hindi kami to. Ganyan din ang ginagawa noong mga sangkot na mga taga-DPWH. Nakita nyo? Nakita nyo yung style nila? Style Bongbong talaga. Kaya nga alam mo na nag-usap-usap, isang malaking sindikato to. Nakita nyo yung mga taga-DPWH. Anong ginagawa nila? Para mawala sa kanila yung galit ng tao, nagsusoli sila kunyari ng pera. Nagsusoli sila ng pera. So wow, nasoli yung pera. Yun yung sinasabi nito ni Claire Castro. Nagsusoli ng pera yung mga yung mga sangkot. Utangin yan, hindi tayo dapat magpasalamat doon. Dapat lang talaga na isoli nila yun and at the same time, panagutin sila, ikulong sila. Putya, walang napapanagot walang nakukulong, walang nakakasuhan So ano yun? Nagsoli lang ng pera, okay na? Parang kay Bongbong. Nagtayo si Bongbong ng ICI, okay na yun? Hindi dapat okay yun. So nagtayo siya ng ICI, yung pinagyayabang niyang ICI, yung pinagyayabang niyang mahiya naman kayo, yung pinagyayabang niyang hindi magiging merry ang Pasko, ano nangyari? Walang nakulong. Merong isang nakulong, si Diskaya, nag-volunteer pa. Walang hiya. May nakulong, kakampi pa niya. Tao pa nila. Tapos siya, pinsan niya, anak niya, si Zaldicot, yung mga kasapakat nila, sila Stella Kimbo. Yung mga sinasabi ni Zaldico na kaibigan niya, mga kasapahan niya, sila Suarez, sila Dong Gonzales. Si Dong Gonzales, may construction firm, yung pamilya niya sa Pampanga. Asan na yan? Ba't walang mga kaso yan? So ngayon, sinisingil natin sila. Nasaan na po? Ano yung sinasabi ninyong hindi magiging merry ang Pasko nila?
O tingnan nyo kung gaano tayo tinatarantado nitong mga putang ina to mga taga Malacanang. During the holidays, hindi po tayo nakapag-briefing. So I think this is a good time to raise this question dahil nasa isip pa po siguro ng mga kababayan natin. Early December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Natatandaan nyo yun. May mga mananagot, wala hindi merry ang Pasko nila. Gaya ganun eh. Tapos biglang nung sinabi niya yon, biglang lumabas si Zaldico. Biglang lumabas si Zaldico, nagsalita si Zaldico. Nung nagsalita si Zaldico, ang daming nawindang. Nagkagulo-gulo talaga lahat, pati yung hearing ni Lacson huminto na, napansin nyo? Wala nang balita kung kailan ibabalik ni Lacson yung Senate Blue Ribbon Hearing Committee niya. So, dahil doon, sa sinabi niya na yun, so pinaasa na naman niya yung tao. Tingnan natin kung talagang merong makukulong. Dito mo kasi malalaman na ito si Bongbong, tanga eh. Walang alam sa batas. Dahil sobrang diktador nila, akala niya, pag gusto niyang ipakulong, mapapakulong niya. Hindi niya alam na kailangan dumaan pa rin sa proseso niyan. Dito mo talaga malalaman si Bongbong walang alam sa sistema. Kasi magsasabi ka lang na meron nang makukulong kung meron na kayong nakasuhan. Wala pa silang nakakasuhan. During that time, nagsalita siya, hindi magiging merry ang Pasko nila. Hinahanap natin ngayon, nasan na yung mga makukulong? Isa lang man ang nakulong. Ang nakulong si Diskaya lang, wala naman ng iba. Nasaan yung mga yung mga proponents ng mga kontrata na yan? Bakit wala? Bakit si Diskaya lang? Bakit contractor lang? Bakit walang nakulong na taga DPWH na malalaking engineer, mga secretary, mga USEC? Bakit walang nakakasuhan na mga congressman? Ang linaw-linaw na yung mga congressman ang involved dito Bakit wala? Walang kinasuhan. Merong mga kinasuhan merong mga sinisimulan na yung pagsasampa ng kaso ng DOJ sa mga senador. Sa mga senador na alam naman natin na lumalaban, sila yung mga nag-expose. Mamaya ipapakita ko sa inyo sa isang balita. So ngayon hinahanap nasan na yung mga sinasabi mong mga malalaking tao na makukulong. Tingnan nyo kung gaano katarantado tong Malacanang. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako? May mga walang Merry Christmas. Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sinong pangalan. Pero Gago, no? Gago, di ba? Ginagawa talaga tayo taka ng mga putang ina nito. Naakala nila na naniniwala tayo sa sinasabi nila. Ito naman mga buwakan ng mga media na to, hindi nila debatihin tong tatanga-tanga na ito. So kami yung may mali. So parang ganun lagi ang sinasabi ng Malacanang mali kayo. Hindi nyo naiintindihan. Mahina ang comprehension ninyo. Kami magaling, kayo mali. Okay nang ina, di ba? Tapos ang nakakatawa, ito si Ivan Mayrina at lahat ng mga media na nandiyan dyan, pumayag sila na ginawa silang tanga ni Claire Castro. Kasi kung ako gigisahin ko talaga to, putang ina, ma'am, hindi kami nangako kayo Sinong mga sinasabi nyo hindi merry ang Christmas? Paano naging hindi merry ang Christmas nila? When you say hindi magiging merry ang Christmas nila, anong ibig nyong sabihin pala doon? Kasi kami, ang pagkakaintindi namin, or at least ang inaasahan namin, dahil na gumawa ng kasalanan labag sa batas etong mga taong tinutukoy ninyo, ang gusto namin makulong sila, makasuhan sila, or mamatay sila. Pero dito, ang sinasabi ni Claire Castro, wala namang kaming sinabing pangalan, wala namang kaming pininpoint na kung sino. Sinabi na hindi magiging merry ang Christmas nila, hindi naman namin sinabing makukulong sila. Sinabi lang namin na hindi merry ang Christmas nila, maaaring wala silang handa, maaaring nagtatais sila during mga time na yan. So, as in ganito tayo niloloko, nililin lang, tinatarantado ng Malacanang. Tapos tinatanggap nyo, kayong mga media, tinanggap nyo talaga tong sagot ni Claire Castro. Hindi nyo siya hindi nyo siya kinorek na ma'am. So ang sinasabi nyo ba, mali kami ng pagkakaintindi na ang gusto namin makulong itong mga sinasabi ninyong mga kawatan sa gobyerno, tapos kayo hindi pala yun ang plano nyo talaga? Yung sinasabi nyo palang hindi merry ang Christmas, yun lang pala talaga yung gusto nyong sabihin. Literal, hindi lang merry yung Christmas nila. Pero wala pala talagang makukulong, so mali kami, ganun. Tangina satanas. natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong. May mga warrants of arrest na na-issue. Sino yung mga nakulong?
Yung mga taga DPWH na mga maliliit na engineer na nakapagpiyansa na. Oh, di ba? Yun ba yung mga sinasabi, yung mga warrant of arrest, yun ba yung mga sinasabi mo? Na mga kesyo mga nagtatago, yung mga maliliit na tao, hindi nga mga kilala yun, hindi nga natin alam kung nasa na yun. Hindi naman natin binabantayan kung nasa na yung mga yan kasi hindi naman yan yung talagang target natin. Ang target natin kung sino ang promotor, ang pinuno ng sindikato ng pandarambong sa gobyerno. Oh, which is sino yan? Si Zaldico sa baba, si Sandro Marcos, si Romualdez at saka si Bongbong. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi na lang si Sandro Marcos, hindi na lang si Romualdez, pero yung mga proponents ng mga ghost projects na yan, anak ng tinapay naman. May mga ghost project. Okay? So sa ghost project na yan, mayroong mga congressman na proponents ng mga proyekto na yan. Bakit hindi natin kayang pangalanan? Tapos ngayon, sinisisi pa sa taong bayan na wala, hindi kayo marunong kasi umintindi. Ang sinabi ni Pangulo, hindi magiging merry ang Pasko nila. Pero hindi sila yung makukulong, tsaka may mga nakulong naman. Pero ang nakulong nga, dilis eh. Hayop naman talaga. Ang ina-expect namin na makulong, yung mga congressman, sila man talaga yan. Walang Diyo. May mga nagtago. Mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution. Isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks. Akala kasi nila, maluloko nila yung tao na kapag nagsoli ka ng kickback, okay na yung ganyan din kasing ginagawa ni Bongbong eh. Ganyan kasi yung formula ni Bongbong. Kaya nga alam mo, nakasapakat ni Bongbong itong sila Bautista. O sila, yung Yusek ng DPWH. Sino ba yun? Yung Yusek ng ay, andali lang, nawala yung screen ko. Yung Yusek ng DPWH, si Yusek Bernardo. Oh, hindi ba? Yun, alam mo nakasapakat talaga. Tao yan ni BBM. Bakit? Kasi si Yusek Bernardo, ganun din ang ginawa niya. Nagbanggit siya ng mga pangalan ng mga senador. Walang congressman ha. Nagbanggit siya ng pangalan ng mga senador. Tapos, para maging kapanipaniwala siya, nagsoli siya ng pera. Tapos ngayon, parang nagiging hero na si Bernardo. Parang wala nang pananagutan si Bernardo dahil nagsalita na siya. Hindi. Kailangan muna natin mapatunayan kung totoo yung kanyang mga sinasabi. Ibali-balita na ito si Bernardo ilang beses nang nagpalit ng statement niya. So ginawa ni Bernardo, nagsoli siya ng pera, absuelto na siya. Parang si Bongbong, nagpa-imbestiga siya, naglagay siya ng ICI pala. Na yung ICI na yun, putang ina, sa sobrang buwisit ng mga taga-ICI, nagsisialisan na sila. Mantakin mo, ang sabi nitong gaganto, yung bagong umalis na babae, nagawa na daw niya yung tungkulin niya. Putang ina, paano, anong tungkulin niya nagawa niya? Eh wala pa nga mga nakukulong na mga malalaking tao, mga congressman, wala pa nga mga nakakasuhan ng mga congressman eh. So paano na-fulfill niya na yung yung mandato niya? Gago talaga to eh. O ganyan na ganyan ginagawa ni Bongbong, gumawa ng ICI para sabihin na ako nga ang may gustong magresolba nito. Ganun din ang ginagawa nila nila Yusek Bernardo, nagsusoli ng pera. Parang si Bongbong din para sabihin na wala silang kasalanan, mabait sila. Well, in fact, ang talagang pinuno ng sindikato na to sa DPWH, syempre yung sekretary na si Bunuan at saka yan si Bernardo. Sila talaga. O ngayon, ang gagawin ng gobyerno dahil nga boss ng mga yan si Zaldico, si Romualdez, si Charis. At saka yan si Bangag. Oh, ang gagawin nila, kung ano yung ginagawa ng taas, ginagawa ni BBM para malinis niya yung pangalan niya, ganun din ang ginagawa ng mga nasa baba. Magsoli. Paano mo malaman na yung sinusoli nila enough na? Eh hindi pa nga nadidistinguish, korte ang magdidistinguish whether magkano yung kailangan sa restitution, isosoli kung magkano. O nagsoli lang ng mga ilang daan, bilyon-bilyon eh. Trilyon-trilyon yung ninakaw nila, nagsoli ng daan-daan, feeling nyo okay na? Ganyan din ang ginawa ni Bongbong sa budget eh. Ngayong 2026, kunyari nag-veto siya ng kulang-kulang 100 bilyon pero meron pang 250 bilyon na natira. Oh. Binobola nila kayo kunyari may nililinis sila pero pucha mas madumi yung nakitira. Ganyan ang style netong Malacanang at netong mga iniimbestigahan ko no. Yung mga whistleblower ko no. Gagawa sila ng kabutihan. Hindi naman kabutihan yun. Yung ibinalik nila na yun, kulang yun. Hindi lang yun yung dapat. Nagpakasasa sa pera yung mga yan eh. Tapos okay na sa atin yun. Huwag tayong papayag na ganun mga boss. Na hindi naganap, never nangyari sa anumang administrasyon. Wala talaga. Never talagang mangyayari yung pagbabalik ng mga taga-DPWH ng pera sa nakaraang mga administrasyon kasi walang ganitong kalaking pagnanakaw sa mga nakaraang administrasyon. Oo, walang ganitong kalaki. Kaya nga ngayon lang may nagsusoli ng ganyan eh. Kasi nga, huling-huli na kayo.
Sa panahon ni Bongbong Marcos, nagkaroon ng ganitong kalaking pagnanakaw at nagsosoli sila ng pera. Isang indikasyon yan, nagnakaw talaga sila. So may magnanakaw nung panahon ni Bongbong. Ngayon, nung panahon ng mga nakaraang administrasyon, walang ganito. Bakit? Kasi hindi naman ganito magnakaw nung panahon eh. Noong panahon, may mga nangungumisyon sa mga kontrata. Pero yung kontrata, tapos. Yung mga halimbawa, kalsada, may mangungumisyon dyan. Palagay ko, normal yan. Hindi naman talaga malinis ang mga politiko. May mga nangungumisyon may mga kumikickback sa proyekto. Noong panahon, ganyan na ang sistema. May kickback, pero yung proyekto gawa, bakit? Kasi ang kumikickback noon, maliitan lang. Kasi nga, kailangan pa rin nilang gawin yung proyekto eh. So, yung total na project, overpriced yun. Yung overpriced na project na yun, halimbawa, overpriced siya ng 100 million. Yung 100 million na overpriced niya, yun yung paghahati-hatian ng komisyon ng mga kawatan sa gobyerno. Halimbawa, yung proyekto 200 million. Pero 100 million lang talaga yung cost nun. Yung 100 million paghahati-hatian nila. So ngayon, yung taong bayan, hindi nila mahahalata na nagkaroon ng korupsyon kasi nga, tapos yung proyekto, gawa yung kalsada, gawa yung tulay, maayos naman, napapakinabangan, hindi nila alam na may korupsyon. Nagkataon ngayon, sobrang ganid ng gobyerno, halatang halata mo na na nagnakaw sila. Bakit? In-overprice na nila. Imbis na yung pagpatong nila dun sa proyekto, sa presyo ng proyekto, yun lang yung paghahati-hatian nila, hindi. Tangina, ubusin natin. Ubusin natin pati yung mismong cost ng proyekto, kunin natin yung pera. Pinressure nila yung mga contractor para magbigay na kayo ng advance. Ikaw ang mananalo sa proyekto na to, bigay ka na ng advance. 25% sa akin, 25% dito, 25%. Putang ina niya, nang natira sa proyekto, 10% na lang. Ang masaklap nito, pucha, mag-aabono yung contractor. Anong gagawin ng contractor? Hindi na gagawin yung proyekto. Hindi gagawin yung proyekto, gagawa na lang ng report. Natapos yung project. Pipirmahan din ng COA. Pipirmahan din ng putang inang kung sino man. Wala na. Umulan. Bumagyo. Ang daming nalunod. Pucha yan. Ba't ang daming nalunod? Ba't ang daming bumaha? Sabi ni Bongbong Marcos, flood control project, 1.5 billion per day ang ginagastos natin sa flood control. Bakit binabaha? Pucha, malaman-laman mo. Wala yung proyekto. Inubos nila yung pera. Nagets nyo? Kaya ngayon sinasabi mo, pinagmamalaki mo, Claire Castro, sapul yan sa inyo eh. Ngayong panahon na ito, nagsoli ng pera yung mga buwaka ng ina niyan kasi may ninakaw silang pera. Noong panahon noon, hindi halata na may ninakaw na pera, walang nagrereklamo masyado sa korupsyon. Bakit? Kasi yung proyekto gawa. Sinagad nyo naman kasi eh. Pinatungan nyo na yung proyekto ng in-overprice nyo na yung proyekto. Tangina, pati yung cost ng mismong proyekto, ninakaw nyo pa. Hayop kayo. Ganyang katindi. Kaya yan ang eksplanasyon kung bakit nung nakaraang administrasyon, walang nagsusoli ng pera. Ngayon, merong nagsusoli ng pera. Kasi bakit ka magsusoli ng pera noon? Gawa mo naman yung gawa naman yung proyekto. Pinatungan natin, in-overprice natin. In-approve naman ng Kongreso. Gawa yung proyekto, may kita tayo. Mali yun, pero putang ina, mas mali yung ngayon. Kasi yung ngayon, pati yung proyekto, yung pera na para sa proyekto, puta, pinaghati-hatian nyo. Pinaghirapan ng taong bayan na bunuin yung budget para dyan. Tapos puta, kinatkong nyo lahat. Ang daming mga mga anak ng kontraktor, anak ng congressman, anak ng board member, anak ng ganito, ng ganyan, mga nasa gobyerno. Puta, kung mamuhay sa ibang bansa, grabe. Kung magparty, anak ni Tulfo, grabe. Kung puta, uminom ng alak, hindi na nilalagay sa baso, sa bote na tinutungga. Makikita ninyo, noong panahon ba nung nakaraan, may nakikita ka bang senador na katulad ni Rapi Tulfo na putya, mga from head to toe, naka-signatured na mga damit yan. Tapos, putya, kung saan-saan lupalop, mga naka-private jet pa. Wala kayong makitang ganyan noon, ngayon lang. Kasi sumuobrang kapal ng mga mukha ninyo. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos, nangyayari ang mga ito. Umamin na siya. Nasa panahon ni Marcos lang nangyayari ang mga ito. Nangyayari sa panahon ni Marcos ang mga ito, pagsusoli ng pera kasi mga magnanakaw sila. Walang nagsori nung panahon, nung mga nakaraan kasi komisyon lang ang kinuha nila. Hindi sila kumuha ng buo. May konsensya pa sila, mga kawatan din sila, pare-pareho, pero may konsensya sila, may proyekto pa rin kahit papano. Ngayon, wala talaga, ghost eh. Pag sabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging Merry ang Christmas, yung mga nakulong po
Definitely, hindi naging merry ang Christmas. Pero hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinintay din po ang Pangulo ang mabilis ang resolusyon na magbumula sa Ombudsman at sa DOJ. Kung lahat na maaaring sangkot ay matibay ang ebidensya, at yun naman ang gusto ng Pangulo, due process ay inoobserba, hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo. Marami pa po ang mangyayari at magaganap. Marami pa kayong nanakawin ka mo. Marami pa kayong kukulimbatin. Sabi ko nga sa inyo, ibang klase, wala nang kaluluwa ito si Claire Castro. Wala nang konsensya tong taon na to. Mantakin mo, sa dami ng mga namatay dahil dito sa korupsyon na to, putya, nagagawa niya pang magsinungaling. Grabe ito, sa impyerno mapupunta ito. Palagay ko yung ano nito, selda nito, nire-ready na ni Akop. Maniwala kayo. Kaya nga, sa kanilang pagnanais, mga bossing ha, sa kanilang pagnanais na may matupad yung pinapangarap ni ni Bongbong, sabi ni Bongbong may makukulong. Walang nakulong eh. Wala kasi gawa-gawa eh yung mga istorya eh. Ang binibigyan nila ng or gusto nilang sisihin ng taong bayan sa nangyayaring pagnanakaw na ito, yung mga walang kasalanan. Yung mga vulnerable na mga senador na mga hindi sumang-ayon sa kanilang mga kapritsyo. Yan. So ngayon, in order for them to na ma-fulfill yung kanilang pangako na hindi magiging merry ang Christmas nila, they tried na itong si Villanueva, si Bong Revilla, si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, they tried to fast track yung kanilang mga bintang sa kanila para ma-issuehan ng warrant of arrest ang mga ito. Parang kay Pokis din. Talagang maingay yung pagkakaresto sa kanya, pero after naman nung pagkakaresto sa kanya, nakalabas din siya. Nung nakaraan, nag-raid sila ng mga bahay-bahay ng mga engineer ng DPWH. Tapos nakapagpiyansa din naman ng mga yun. Nakalabas din naman sila, merry pa din naman ang Christmas nila. So ngayon, eto na tayo. Paingayin natin dahil nga nag-fail si Bongbong at si Boying Rimulya sa kanilang pangako pagyayabang na may mga malalaking isda na makukulong. Eto na, yung kanilang mga sinasabing malaking isda. Na kung tayo ay maniniwala na ito yung mga malalaking isda, putang ina, wala talagang mangyayari sa investigasyon na ito. Kasi hanggat hindi naiimbestigahan, nakakasuhan si Romualdez, si Sandro, at saka si Bongbong, puta, wala mangyayari rito. Again bakit itong mga pangalan na ito na binanggit ko, si Bong Revilla, si Villanueva, si Chis Escudero, si Jinggoy, bakit lumutang yung mga pangalan nila at bakit gusto silang ipakulong? Dahil sa lumabas yung kanilang mga pangalan sa hearsay nung Yusek Bernardo. Sino ba ito si Yusek Bernardo? Si Yusek Bernardo lang naman ang utak ng mga corruption sa DPWH. So siya yung kumukomisyon, siya yung nag-allocate ng mga budget sa mga proyekto ng mga congressman, senador. So siya ang may control. Tapos ngayon, para hindi siya pagbintangan o hindi siya bugbugin, bigtiin ng taong bayan, magbabanggit siya ng mga pangalan ng malalaking mga senador. Bakit hindi congressman? Okay, kasi nga, hindi matunog. Kapag congressman ang inano mo, ang binanatan mo, pag congressman, madadali yung Speaker of the House dahil yun ang tatay nila eh. Madadali yung pinsan nung presidente. O pag nadali yung pinsan ng presidente, masyadong diniin yung pinsan ng presidente. Kung lahat nakatuon dun sa pinsan ng presidente, iisipin nila na merong kutsabahan yan at saka yung presidente dahil magpinsan eh. So ngayon, dito nila yan ituturo sa mga senador. Kasi yung mga senador, matutunog ang pangalan yan. Buong Pilipinas ang constituencies niyan eh. Oo, kaya nga 'di ba nung nakaraan si Chis Escudero, lumabas yung pangalan niya sa may maraming request. Pinalalabas ng bilyonaryo na si Chis Escudero yung pinakamaraming request. Sabi nga natin, kung yung request nasa NEP, pinagdebatihan ng Senado at Kongreso at inapprove, ibig sabihin, nagawa ni Chis Escudero bilang siya yung may pinakamaraming mga request na mga proyekto, yung mandato niya sa constituency niya. Di ba? So ngayon, so nakikita mo na pinasasama nila yung image ni Chis Escudero.
Gusto kasi nila na dahil sikat itong mga senador na ito, si Villanueva may simbahan, si Bong Revilla, ano yan, hindi natatalo yan na senador. At galing siya sa kaso din ng corruption nung panahon nung kay Napoles na na-acquit siya. Ganon din si Jinggoy Estrada. Tatay ni Jinggoy, may plunder, si Jinggoy may kaso din nung kay Napoles na na-acquit din. Oh. Tapos sino pa yung isa? Si Chis Escudero na kalaban nila. Si Chis Escudero na dating Senate President. So ngayon, kapag ka nagsumbong ka ng mga senador, apektado ba yung Senate President ngayon? Hindi. Hindi apektado si Soto kasi itong mga senador na ito at yung mga pangyayari na flood control issues, hindi pa siya ang Senate President eh. So okay lang kay Tito Soto na sige, mga senador ko na lang ang sisihin ninyo. Hindi naman yan aabot sa akin yung sisi dahil hindi pa ako Senate President yan. Bahala sila. Wag lang masisi yung mga congressman. Kaya nga si Bernardo walang mga binanggit na congressman kasi kapag marami siyang congressman na binanggit, madadali si Romualdez. Kaya alam mo talagang ito si Bernardo. Pakawala talaga ito ni Romualdez at talagang si Romualdez ang amo niyan. Kasi itinuon niya yung pansin sa mga senador na mga sikat na pag-uusapan talaga na dahil malalaking tao ito, senador ito, kilala ito mula apari hanggang ulo. Kasi halimbawa, ang sinabi ni Bernardo, halimbawa si Congressman Procopio. Si Congressman Procopio, kilala man lang yun sa distrito niyan. Hindi naman kilala si Congressman Procopio sa ibang mga syudad sa buong Pilipinas. So walang pakialam tao sa kanya. Pero kapag ka ang binanggit mong pangalan, Bong Revilla, Chis Escudero, Villanueva, Jinggoy, mula apari hanggang hulo, kilala yan. Pag-uusapan yan. At kapag ka pinag-usapan yan, and at least 30% ng mga nag-uusap-usap niya mula apari hanggang hulo, naniwala doon sa propaganda na isisi dito, wala na. Hindi na mapag-uusapan si Romualdez, si Charis, si Zaldico, at si Bongbong Marcos. Ngayon, tingnan ninyo, may nagsisisi pa ba kay Romualdez? Pag tinignan niyo yung social media, wala na. Kung ano-ano na yung mga balita sa social media, hindi na napapansin si Romualdez. Pucha, mabuti pa yung yung Christmas na ang tawag yun, yung Christmas message ni Romualdez eh. Inilabas ng media eh. Pero yung mga pagsisisi ng mga tao kay Romualdez bilang pinuno na itong skandalo na ito ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan, wala na. O kaya ito, sila yung pinakamadaling targetin. Yung sinasabi ni Boying Rimulya na low hanging fruit. Sila yung pinakamadaling pitasin, sila yung pinakamadaling mantsahan. Oo, at pag minantsahan mo itong mga ito dahil kilala sila sa buong Pilipinas, pag-uusapan niya ng buong Pilipinas, either magdidepensa yung kalahati aatake. Wala na. Nandito na yung focus, nakakalimutan na ngayon kay Tambaluslos. O hindi ba? Make sense? O pakinggan natin itong balitan to. Sumipot sa Justice Department sina dating Senador Bong Revilla at Senator Joel Villanueva para sagutin ang mga reklamo laban sa kanila kaugnay ng flood control corruption scandal. Ang detalye sa agenda report ni Liza Bonzo. Walang basihan at hindi ka panipaniwala. Ito ang iginiit ng kampo ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa Yes, walang basihan at hindi ka panipaniwala. Bakit? Kasi nanggaling lang itong mga investigasyon ng DOJ na ito. Kaya nga sabi natin, itong DOJ somehow wini-weaponize na naman eh. Nagsalita yung Bernardo. Nung nagsalita yung Bernardo, nag-activate kaagad ang DOJ ng investigasyon. Oo, pero nung nagsalita si Guteza na nagdi-deliver siya ng pera kay Zaldico, na ang boss ni Zaldico ay si Romualdez, wala silang mga binuksan na investigasyon. O katulad dito si Zaldico, nagsalita rin si Zaldico. O bagamat hindi yan under oath, pero naisa publiko yung kanyang mga sinabi doon sa kanyang video. Ini-involve niya yung magpinsan na Marcos at Romualdez. O bakit? Ang DOJ hindi nagkakandak ng investigation, okay, given na ang presidente hindi siya immune siya sa any lawsuit. Okay, sige. Pero at least bakit si Romualdez hindi sila nagkandak ng investigation preliminary at hindi nila sinusubpina itong si Martin Romualdez? 'Di ba? So bakit si Yusek Bernardo na isang magnanakaw na Yusek ng DPWH, bakit siya pinakikinggan? Bakit yung ibang mga testigo na itinuturo yung ibang mga tao hindi naman iniimbestigahan? 'Di ba? Sobrang unfair na magiging hero si Bernardo samantalang siya yung nagnakaw ng pera. Magiging hero si Bernardo samantalang ang rangyarang niya ng buhay niya. Balita nga na hindi na kasya sa kanyang kondominium yung
pera, bumili na siya ng mga malalaking bahay para ilagay lang yung pera niya. Hindi ba? Hindi nyo ano yan? Hindi nyo napapansin yung mga ganyang mga galawan na itong mga hayop na ito? O, ngayon, si Bong Revilla napakadali. Pag sinabi mo na si Bong Revilla ang hinahatiran ko ng pera, hinanapan mo ng ano? Hinanapan mo ba ng ebidensya? Asan yung ebidensya mo? Wala. Sabi-sabi ko lang. Pwede ba yun? O, kung paano mag-deny ako? Hindi totoo yan. O, asan ang ebidensya mo na hindi totoo yan? Wala. Siya nga, walang ebidensya. Ako pa kaya? Wala nga siyang pinakitang ebidensya sa'yo na totoo nag-deliver siya Meron ba siyang picture na binibigay niya sa akin yung maleta? Si Romualdez, at saka yung sa Tingog Party List, merong video nagbibigay ng maleta sa Katolikong simbahan. O yun pa lang dapat iniimbestigahan na yun. Anong laman ng maleta na yan? Di ba? O bakit ito iniimbestigahan? Wala namang basihan. Sabi-sabi lang. Pwede na pala yung ganun kung halimbawa ako, galit ako sa kapitbahay ko, gagawa ko ng istorya, terorista yan. O, kahit wala akong ebidensya, basta sinabi ko, dahil sinabi ko na nakita ko at may personal knowledge ako, kahit wala akong ebidensya, huhulihin nyo na kagad yan. O, kasi ganito ang ginagawa nila. Yung Bernardo nagsabi lang ng mga pangalan, nakafocus na sila dun sa mga pangalan, hindi man nila inaalam kung totoo ba. Anong prueba mo na meron ka, na nagbigay ka talaga dito? Meron ka bang receiving copy na pinapirmahan sa kanya? Hindi ba wala naman tayong narinig na gano'n? Kasi kung meron, papakita na nila yun. O, pero talagang pinagsalita lang nila yung Bernardo na yun ng mga pangalan na malalaki para yung tao, sabi ko na nga ba kasi suntok sa buwan yan pwedeng kalahati yung maniwala, kalahati yung hindi Ang punto rito, may naniwala pa din So ngayon, ang atake nila, ayan, talaga si Bong Revilla, si Jinggoy, si Chis Escudero, si Villanueva, ganto, ganyan. Nawala na doon kay Zaldico tsaka kay Romualdez, yung sisi. Sila talaga yung mga kawatan, nawala na doon sa Bernardo, porque tag-soli ng pera, ganun-ganun na lang yun. Pwede ba yun? Nagnakaw ka, simula kailan ka pa nagnakaw? 2022, 23, 24. Ilang taon, ngayon lang pinag-uusapan natin, 2025 lang kahit magsoli siya ng ninakaw niya ng 2025, ninakaw niya ng 24 tsaka 23. Di ba? Ang laking pera pa rin nun. So hindi natin dapat pinalulusot itong Bernardo at pinapaako sa krus yan. Bagong reklamong inihain laban sa kanya, kaugnay ng isa na namang flood control project sa Bulacan. Kaninang umaga, nagsumite ng kontrasalaysay ang dating senador sa Department of Justice. Kinumpirma ng legal counsel ni Revilla na ito ay panibagong reklamo. Sa madaling sabi, ang mga aligasyon laban kay former Senator Ramon Bong Revilla ay walang batayan. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas. Talaga yun. Wala nang ibang ano yun. Nakuha mo, attorney. Ganda-ganda naman ng abogado na ito. Bagay tayo. Nakuha mo yung style nila. Na moro-moro lang. Masabi lang na may mga inirereklamo, masabi lang na may mga nasasampahan ng kaso para lang yung palabas nila na sila yung nagpapaimbestiga. Kami ang nagsimula nito. Kami ang gustong mag-solve nito. Putang ina niyan. Kahit walang basihan, para lang masabi na may kinasuhan. Hindi pwede yan. Hindi pwede magkakaso ka tapos wala kang ebidensyang hawak. Kasi ganito ginawa nung Bernardo. Sinabi nung Bernardo na nagbibigay siya ng pera kay Bong Revilla, kay Jinggoy at kung sino-sino pang mga senador. Tapos ngayon, ang DOJ, imbis na hanapan siya ng pruweba, naghahanap yung DOJ ng pruweba doon sa mga binanggit na pangalan. Bong Revilla, sinasabi nito na nagbigay daw siya sa iyo ng pera. Ngayon, patunayan mo na hindi totoo yung sinasabi niya. Mali yun. Mali yun. Dapat ikaw ang nag-akusa, ikaw ang magbigay ng patunay na totoo yung akusasyon mo. Hindi pwede yung ginagawa ng mga makakaliwa, hindi pwede yung ginagawa nila, sino to? Yung nagsampa ng plunder kay Inday Sara o ng kaso kay Inday Sara diyan sa ombudsman. Wala silang ebidensya. Nagsampa sila ng reklamo ng pagnanakaw ni Inday. Hindi nila alam kung magkano talaga yung ninakaw. Hindi nila alam kung ano yung ninakaw talaga. Gusto niyo malaman kung ano at magkano yung ninakaw? Buksan natin yung bangko ni Inday Sara. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun na wala kayong ebidensya, maghahanap kayo ng ebidensya at para makahanap kayo ng ebidensya kailangan gamitin yung ombudsman. Gamitin nyo ang DOJ. Hindi pwede yun. Pagka meron kang akusasyon, dapat meron kang ebidensya na hawak na magpapatunay sa akusasyon mo. Pag may ebidensya ka at yung ebidensya mo legit, ngayon, saka sasagutin yan nung kabilang kampo nung nirereklamo mo. Totoo ba ito na nagbigay siya sa iyo ng pera? Ito yung CCTV footage. Ano masasabi mo dyan? Dapat ganun, hindi Sinabi lang niya na magnanakaw itong senador na ito. Tapos ako naman, si DOJ, sige, sampahan natin ng kaso yan para mapasumpinan natin sila at pabulaanan nila yung sinasabi nito. Anong pabubulaanan ko?
Anong pa, wala naman siyang ebidensyang pinakikita kundi yung yak-yak lang niya na nagbigay siya sa akin ng pera. Kung sasabihin ko through yak-yak din na hindi totoo, di tapos ang usapan. Kasi wala siyang ebidensya eh. Kung meron siyang ebidensya na ipiniresinta, o edi sana yung ebidensya na yun, babanggaan din namin ng ebidensya, wala eh. O halimbawa, sinabi niya sa ganitong araw, o ito yung text namin, sa ganitong araw, nagbigay ako sa kanya ng pera. O yung ganung araw, nandoon ako sa Japan. O ngayon, babanggaan ko yung paano tayo nag-usap ng ganyang araw, nasa Japan ako, ito yung picture ko, may date oh. Di ba magbabanggaan kayo ng ebidensya para mapatunayan sino talaga nagsasabi sa inyo ng totoo? Hindi pa pwedeng chismosa ka, tapos sasabihin mo yung kapitbahay mo mangkukulam, wala ka namang ebidensya, tapos susunugin natin ang buhay yun dahil mangkukulam. Hindi pa pwedeng ganun. Ganun ang ginagawa nila Calabong Revilla at sa mga kasamahan pa niyang mga senador para makaiwas. Si Bongbong Marcos, si Romualdez, doon sa sisi ng taong bayan. O mang-abala ng isang individual. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. Hindi ito dapat pakinggan dahil ito ay walang bigat at walang halaga. Una itong namataan ng media sa DOJ noong Disyembre matapos maidagdag bilang additional respondent sa ilang flood control scandal-related cases na sumasailalim sa paunang investigasyon ng ahensya. Sunod na dumating sa DOJ si Senador Joel Villanueva. Ito si Joel Villanueva, malabong-malabo ito. Bakit? Numero 1 kalaban ito ni Zaldico. Numero 1 kalaban ni Zaldico. Kaya hindi mo ito pwedeng involve dyan sa skandalo niya kasi skandalo yan ni Zaldico, ni Romualdez at ni Bongbong. Kaya nga nakinasuhan si Banat Bay nito ni Zaldico dahil yung sa Farmally at saka yung sa DepEd na laptop. Puros yun kay Zaldico. Tapos yung mga paglago ng negosyo ni Zaldico, siya din na nagpakilala sa tao. Yung mga construction firm ni Zaldico na nangungontrata sa gobyerno, wala pa tong flood control scandal na to. Binabanatan na nito ni Villanueva yan. O anong ginawa nila? Putya si Villanueva ang hidiin natin. Bakit? Kaya na maraming alam to tungkol kay Zaldico eh. Diba? Ang labo nun. Kasi nabantayan natin yun eh. Lahat ng mga privilege speeches nito, kung uulitin ninyo sa Senado, matagal na niyang pinupuntir yan si Zaldico na magnanakaw. Tapos ngayon sasabihin natin na siya ang nagnakaw. Noong mga ninakaw ni Zaldico, kasapakat siya. Kung kasapakat siya sa mga ninakaw ni Zaldico, dahil lumalabas na si Zaldico ang boss netong mga taga DPWH Anak ng, dahil siya ang appropriation sa chairman anak ng Tokwa. Bibigyan niya ng mananakaw ito si Villanueva. Magkaaway silang dalawa. Napakalabo nun. Hindi siya kumukonek. Nandito tayo para ipakita yung commitment natin sa process, sa legal process. Kaya tayo nandito, despite the fact na yung paniniwala natin remains the same, na ridiculous talaga yung complaint. Alam yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Doon pa lang Magkaaway sila ni Zaldico, ine-expose si Zaldico, tapos mag-iintriga si Zaldico sa kanya. Hindi ba? Dapat magkaibigan sila. So, mali talaga yung script. Palpak na palpak talaga yung script. Sobrang sobrang suntok sa buwan talaga nitong ginagawa nila na pagkakaso dito sa mga senador na to tsaka mga former senators na ito. Gusto lang talaga nila ng maingay na mga sasampahan ng kaso, iimbestigahan kuno para maiwas kay Zaldico at saka kay Romualdez. Tingnan nyo ngayon, tanongin niyo mga sarili nyo, napag-uusapan pa ba si Zaldico at si Romualdez? Di ba hindi nyo nga namalayan na biglang nawala si Zaldico? Napansin nyo, bigla siyang nawala? Ang lakas-lakas ng boses niya. Ang dami niyang dinamay na mga tao. Marami pa siyang mga revelasyon. Tapos bigla siyang nawala. Ba't siya nawala? Ako, naniniwala ako, yung katulad nung nangyari kay Guteza, dahil sabi ni Chavit Singson, si Guteza daw, itinatago na ni Tambaluslos. Ganon din ang ginawa nila kay Zaldico kasi nagko-corroborate yung testimonya ni Zaldico at saka ni Guteza So si Zaldico, dahil sila naman na nagpatakas dyan, alam nila kung nasan yan. Yung mga abogado niyan, kamag-anak niyan, or someone na close dyan, may komunikasyon kay Zaldico, lumapit na sila doon manamang. Tayo na, patigilin niyo yan. Ano ba kailangan niya? Lagi niyong tatandaan na si Zaldico, sindikato yan. Si Zaldico, satanas yan. Yang paglalabas ni Zaldico ng mga statement niya nung nakaraan, dalawa yung agenda niyan. Una, sabihin na wala siyang kasalanan. Pangalawa, ma-pressure yung mga kasama niya na shit, maraming alam to. Maraming bibitawan to na magdedelikado tayo. Gawan nyo ng paraan, humanap kayo ng paraan, mag-meet kayo halfway kung ano yung gusto nitong mangyari. Para kasi kahit saan natin, ang bottom line, kahit saan natin dalhin, kahit ano yung sabihin ni Zaldico dyan,
hindi na siya pwedeng umuwi sa Pilipinas eh. Hindi na siya pwedeng umuwi ng Pilipinas kasi pag umuwi siya ng Pilipinas, no bail yung kaso niya eh. So talagang gagawin niyan lahat para hindi umuwi sa Pilipinas. Kita mo, ano yung pwede mong gawin para mapatahimik mo si Zaldico? Hindi ka rin lang naman uwi ng Pilipinas o para mapatahimik kita, naka-freeze yung assets mo, luwagan natin ng konti para makapag-move ka ng pera. O kaya, hindi ka na namin masyadong ipupursue. Kakasuhan ka lang dito dahil ganun din naman eh. Kasuhan ka o hindi, pag uwi mo talaga dito, magkakakaso ka rin, makukulong ka rin dahil ikaw talagang may kasalanan dito eh. O so, diyan ka na lang sa ibang bansa. Magtago ka na lang dyan, ibibigay namin yung gusto mo katulad nung pinangako namin sa'yo. Huwag ka nang magsasalita kasi biglang-bigla siyang tumahimik. Tatahimik lang ang isang tao kapag ka pinatahimik na either patay o every sabi nga lahat ng bagay sa mundo merong presyo. Depende na lang kung masyadong mataas o sobrang baba. Kapag sobrang taas ng presyo, sigurado magkakasundo kayo. Sa kaso ni Zaldico, talagang wala siyang win-win na sitwasyon eh. At the end of the day or ang pag-uwi niya ng Pilipinas, kung uuwi man siya, makukulong pa rin siya eh. Lahat ng mga kumpanya na affiliated sa kanya, hindi na mabubura to. Itong issue na to, hindi na to mabubura. Kaya ang gagawin na lang niya is, dito na ako mamatay sa ibang bansa, I will take the hit. Ako na nang ako sisihin nyo. Kasi noon parang ako nang ako sinisin nyo, pero wala kayong suporta eh. This time, nakuha niya na lahat ng suporta na kailangan niya. Dito na ako mamamatay sa ibang bansa. Sana lang, hindi kayo pursu ng susunod na presidente. O kaya feeling ko talaga na abot nila yan eh. Nakuha nila ulit yan, kaya hindi na nagsasalita. O ngayon, ang gagawin natin para hindi para ma-divert, hindi masisi o hindi makita na nawawala na si Zaldico. At saka si Romualdez tumataba na naman dahil hindi na masyadong stress, dahil hindi na siya napag-uusapan. Kanain natin tong mga senador na to. Ganun ang ginagawa nila. Sa abogado ng senador, nagsumite na rin ng kontrasalaysay si Villanueva bilang tugon sa aligasyong tumanggap umano ito ng milyones na kickbacks mula kay dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Mr. Alcantara or Engineer Alcantara is saying that he delivered the 150 million to his aide. No? He only identified as Peng. Yun lang ang kanyang identification. He does not even know who Peng is. Bukod sa hindi niya kilala kung sino yon, wala siyang maipakitang ebidensya na indeed nagbigay siya dun. Binanggit lang din niya si Bong Revilla at sinabi niya na siya mismo ang nag-deliver kay Bong Revilla, pero wala siyang pruebang ipinakikita. Sinabi niya rin na nagbigay din siya sa taong konektado kay Chis Escudero, wala rin siyang ebidensya. Sinabi rin niya na may din kay Binay, walang ebidensya. Tingnan mo si Binay, hindi naman pinapatawag. Diba? Hindi pinapatawag si Binay, ang pinapatawag sino lang? Si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy, si Grace Po. Nalagay din yung pangalan ni Grace Po dun ha. Binanggit din niya yung pangalan ni Grace Po, pero makita mo, pinapatawag ba si Grace Po? Hindi. Ang pinatatawag lang, yung low-hanging fruit, sabi nga ni Remulla, yung mga madaling pitasin, madaling dungisan, kasi katulad to si Villanueva, konektado sa simbahan, ang daling dungisan yan. Mangyayari para siyang bulaang propeta, ganun ang lalabas siya. Ganyan ang gawain ng mga komunista eh. Ganyan ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Dinumihan nila doon sa mga kasalanan na talagang hindi pwedeng i-commit ng isang matinong tao. Si Bong Revilla dating may kaso kaya ang daling pitasin. Si Jinggoy ganun din, may dating kaso kaya ang daling pitasin. Yan ang malupit na diversion na hindi tayo dapat naniniwala at hindi tayo dapat magpapabudol. Yang Alcantara ng hayop na yan, yang Yusek na si Yusek Bernardo, yang mga yan, sila ang nagkamal ng pagkarami-raming pera. Sila yung mga namuhay ng sobra-sobra doon sa sinasahod nila. Tapos nagsoli sila ng pera, nagsoli ng sasakyan, absuelto na. Hindi tayo dapat nagpapaloko diyan. Besides, hindi din natin alam kung yung mga isinoli nila is sapat na o kulang ba. Kailangan hindi tayo basta-basta sasakyan natin yan. Bumalik tayo sa totoong issue. Ang totoong issue, alam niyo kung ano? Si Zaldico, tao ni Romualdez at si Romualdez pinsan ni Bongbong. Si Zaldico, sa approval ni Romualdez, si Zaldico ang gumagawa ng budget. Pipirmahan yan ng presidente. Pipirmahan ng presidente yan. May approval ng presidente yan. So kung may kasalanan si Zaldico, malaki ang kasalanan ng Speaker of the House. At kung may kasalanan ng Speaker of the House, mas malaki kasalanan nung nag-approve nung kasalanan na ginawa nung Speaker of the House at saka ng Appropriations Committee Chairman. Di ba? Yun. Doon tayo dapat nagfo-focus sa tatlong haring magnanakaw. We produced Peng here who executed an affidavit who denied meeting Engineer Alcantara on the date, the time that Engineer Alcantara mentioned.
when he delivered supposedly the 150 million. Ayon sa abogado ni Villanueva, humaharap sa reklamong Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang senador pero giit nito. Isang essential requisite nun, dapat you are an officer who has authority to actually disburse money. Hindi naman siya nagde-disburse ng pera. Ang disbursement galing either DBM or upon request of DPWH. See, it's the DPWH, si Alcantara, si Bernardo, yan ang mga magnanakaw. Kasi ang pera, ang pag-release ng pera, nasa executive. Kasi ang DPWH, ang boss niyan, sino? Si Bongbong. Ang DBM, ang boss niyan, sino? Si Bongbong. Hindi nagre-release ang senador ng pera. So para makasuhan ka ng plunder, kailangan ikaw yung nag-disburse ng pera. Sino nagdi-disburse ng pera? Mga under sa Office of the President. Sino dapat ang sampahan ng plunder dito sa mga kaso ng pagnanakaw na to sa flood control? Di yung presidente. Tatlong testigo ang pinroduce ng kampo ni Villanueva, isang peng na siyang inubutan umano ng pera ni Alcantara, isang tauhang may hawak ng susi para sa compound ni Villanueva at isang chief of staff. Ayon sa Actually, yung Alcantara na yan. Nung tinanong nga siya kilala mo ba? O direkta ka bang nagpunta rito? Kilala mo ba tong taon na to? Lahat nga yan, dininay niya lahat yan dininay niya. Hindi niya kino-confirm lahat ng mga nung mga cross-examination sa kanya. Tapos biglang sumunod na hearing, umiiyak na siya. Meron na siyang bagong testimonya. Under oath siya nung una. Under oath siya nung dinidinay niya yung mga akusasyon sa kanya. Dinidinay niya yung pagka-link niya kay Jinggoy Estrada. Tapos biglang sumunod, meron na siyang script na binabasa na umiiyak na siya na nagre-retract siya nung una niyang sinumpang salaysay. Doon pa lang sa pabago-bago na yung statement nila, dapat hindi na binibigyan ng importansya yan. Dapat bagsak na kagad yan sa sa witness protection program. Antakin mo, gagawin mo pa silang state witness. State witness sila. Sila yung nagnakaw, sila yung nag-disburse ng pera, sila yung nag-allocate ng mga budget sa mga proyekto na request ng mga senador. Sila yung may hawak ng pera tapos sila yung bida. Paano yun? DOJ, ang mga nakatakdang pagdinig ngayong araw sa ahensya ay para sa preliminary investigation sa mga kasong kinasasangkutan ng Wawaw Builders o Top Notch Catalyst Builders Inc. Yan. Tapos, eto pa ang matindi. Ang matindi dyan, mga bossing. Sino ba to? Si Erice. Irereklamo niya yung budget na pinirmahan ni Bongbong. Sabi ko nga sa inyo ganito tayo tinatarantado ng mga ito. Pinagmamalaki na naman nila may vinito. Nung nakaraang budget 2025, may vinito din na more or less mga 39 billion na vinito. Okay? Noong 2025, pinakamataas pa rin ang budget ng DPWH kesa sa education sector. Noong 2024, ganun din. In-expose ni Zaldico yun. Ngayon 2026, sino pa rin ang may pinakamataas na budget? DPWH pa din. At kung titingnan mo, meron daw silang 90 plus billion na vinito. Pero di umano, meron pang 250 billion na natira. Putangin na, kung i-veto mo, ba't hindi pa lahat? Ano yun? Consolation prize? Pera din namin yan Vinito mo yung unprogrammed funds na 90 plus billion, pero nagpalusot ka ng unprogrammed funds na 250 billion. Nanalo ba ang bayan doon? Hindi. Ganun pa rin. Hindi tayo nakatipid ng 100 billion. Nanakawan tayo ng 250 billion. Ganun yun. Pakinggan ninyo itong balita na ito. Resista sa ipinasang 2026 national budget dahil raw sa natira umanong bilyong-bilyong pisong unprogrammed appropriations. Handa raw ang isang mambabatas na questionin ito sa Korte Suprema. Yan ang Express Report ni Marian Enriquez. Nakahanda ng questionin ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice ang 2026 national budget na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang dahilan, nananatili pa rin ang bilyon-bilyong pisong unprogrammed appropriations sa kabila ng ipinagmamalaking veto ng Pangulo. Bagamat tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos ang 92 billion pesos na unprogrammed appropriations, mahigit 150 billion pesos pa rin ang nananatili sa pinirmahang 2026 General Appropriations Act. Para kay Erice, 150 billion pala. May natitira pa rin 150 billion. So total of 250 billion. Yung 100 billion vinito nila, may natira pang 150. Tang ina niyan.
Parang parang ganito lang yan ang tamang analogy niya. Nangutang ako sa'yo ng 50 mil. Utang naman ako 50 mil, pre. Kailangan kong pera eh. Wala akong pera eh. Talaga ba? Sige na, kahit 25 mil na lang. Okay na yun. Sige, nakatipid ako 25,000. O, ito 25,000 mo. Ang inang yan, nakapagpautang ka pa rin, nawalan ka pa rin ng 25,000. Nabudol ka niya. Ganun ang ginagawa ni Bongbong. Ganun ang ginagawa niya. Isoli sa 250 billion na kasama sa unprogrammed appropriations dyan sa budget, tinanggal niya yung 100 para lang sabihin na I vetoed some, I reviewed some, I removed some. Kasi ganyan din siya ng 2025 budget eh. 'Di ba? Sinabi niya na ni-review daw niya, binito niya pa nga daw yung iba. Kaya wala daw siyang kasalanan. Ganun din kasi nga lumusot yung alibay niya na yun ng 2025 eh. Ganun din ginawa niya ngayon. Pag may iskandalo na naman ngayon 2026, sasabihin na naman yan, hindi ba tinanggal ko ngayon 100 billion? Gago, tinanggal mo yung 100 billion pero nagtira ka pa ng 150. Kagawin mo doon sa 150 kung tinanggal mo yung 100 billion dahil illegal siya, bakit hindi mo tinanggal yung buong 250 billion? Gago talaga di ba? Malinaw ang issue. Labag umano sa saligang batas ang anumang uri ng unprogrammed appropriations o mga proyektong walang malinaw at tiyak na mapagkukunan ng pondo. Giit niya pa? Ito Ano ang unprogrammed appropriations? Ang unprogrammed appropriations can only be released if additional funds become available. Paano magiging available yung pondo? Higher than expected government revenues. Ibig sabihin may kumita tayong gobyerno. Doon lang mapupondohan yan. New loans or grants. Kung nakautang tayo. Di ba nangungutang tayo ng trilyon-trilyon. Kapag nakautang, pwede nang ilagay dyan. Or meron tayong excess na collections from taxes or fees. Let's say for example, over ang ang dami nang nakuha natin ng mga buwis. Ayan, yung pera na yan yung ilalagay dyan. Kaya siya hindi nakalagay sa National Expenditure Program, sa NEP. Kasi yung NEP, kukunin yun sa aktual na pera ng gobyerno. Menos yung uutangin Menos yun. Kung halimbawa, ang budget natin ay meron tayong 3 trilyon. So sa 3 trilyon na budget ng buong Pilipinas, nandiyan yan. Ngayon, meron tayong budget na 7 trillion o 6 trillion. 3 trillion lang yung meron tayong collection, pera, yun lang yung budget natin. Yung 3 trillion, uutangin natin. Doon ngayon pupunta yan. Doon ngayon mapupondohan yan. Yang mga yan, yung mga unprogrammed na appropriations. Kaya siya pwedeng nakawin. Kasi hindi siya talaga nakalista eh. Kumbaga meron siyang fixed na listahan. Tapos merong listahan ng mga dapat bilhin na hindi naman importante. Parang ganoon eh. Hindi importante to. Second priority to. Ang first priority natin itong nasa NEP. Itong mga nasa unprogrammed, hindi yan. Pagka meron lang tayong extrang pera, kung halimbawa binigyan ka ng nanay mo ng baon na 100, tapos may natirang 20, yung 20 na natira, since sa'yo yun, para supposedly yun doon sa eskwelahan mo lang gagastusin yung 100, may 20 ka, pwede mo na ngayon ilagay dito sa pagko-computer mo. Pag Street Fighter mo nung araw. Ganun yun. Ganun yung idea ng unprogrammed appropriations. So, walang yun. Walang malinaw na yun. Walang malinaw na accountability doon. Kaya ngayon, yun sinasabi ni Inday, paano ka magkakaroon ng kita? Wala kang kita eh. Walang investor. Kulang na kulang yung koleksyon natin. Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang agrikultura. Saan mo kukunin? Yung yung ipangtutustos mo dyan sa unprogrammed at bakit ganyan kalaki? Mas malaki pa yung nasa unprogrammed appropriations kesa dun sa actual na mga requested na proyekto ng mga proponents na talagang binadgetan. Di ba? Magtataka ka dun pa lang. May desisyon na ang Korte Suprema ukol dito, partikular ang PhilHealth ruling na nagsasaad na unconstitutional ang lahat ng anyo ng unprogrammed appropriations. Nagda-draft na ngayon ng petisyon ang kampo ni Erice at hinihintay na lamang ang opisyal na kopya ng GAA na pirmado ng Pangulo bago ito ihain sa Korte Suprema. Mahalaga din na matundukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. All forms of unprogrammed appropriations are unconstitutional. So we have no choice but to question it. Para naman kay House Deputy Minority Yun. Huwag na natin pakinggan to mga sasabihin ng mga putang inang makabayan na ito.
Kasi hindi rin sila pabor dyan. Hindi sila pabor sa unprogrammed appropriations. Ha. Pinirmahan ito ni Bongbong Marcos. Oh. Pero, puta, ang kakasuhan nila si Inday. Kakasuhan nila si Inday. Hindi si Bongbong. Ang gusto nilang i-impeach sa 2026, si Inday pa rin, hindi si Bongbong. Samantalang si Bongbong yung pumirma ng pinaka-corrupt na budget ng 2025. Kaya yung opinion ng mga putain tong mga to tungkol dyan sa unprogrammed appropriations at yung reklamo nila, hindi valid dahil alam mo na kaya hindi sila masaya doon sa budget ng 2026 kasi malamang maliit yung cut nila. So, binobola tayo ng mga hudas, di ba? Okay, magpapabola, sabi ko nga sa inyo habang binobola-bola tayo ni Bongbong sa kaliwa, binobola naman tayo ni Romualdez sa kanan. Either way, kahit saan ka lumingon, binobola tayo ng mga yan. Kaya focus lang tayo sa issue. Sabi ko nga sa inyo lalo na yung mga vlogger nakikita natin nagaway-away, tigil nyo na yan. Kaya nakakatakas si Romualdez at saka si Saldico at saka si Bongbong Marcos kasi yung focus nyo nasa iba na Nasa siraan na kayo ng siraan tigil nyo na yan. Dapat nakafocus tayo kasi sino talaga yung mga kawatan sa pamahalaan. Yun ang dapat na binabanatan natin, hindi yung isa't isa. Magkita-kita tayo ulit mga banateros sa susunod nating vlog. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran, dahil bayan muna bago ang sarili.